morning as I count off 3. Ano po? Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. This is the message of good news for the people of Israel, that there is peace with God through Jesus Christ, who is Lord of all. Amen. Tayo makakaupo. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Actually, habang minimeditate ko po yung verse na ito. Amen. At ito po yung nilalagay ni Lord sa puso ko. Amen. Na if ever, ano po, na lubin ng Panginoon, ano po, na gamitin ng iyong lingkod, balang araw, amen, na magkaroon ng church sa Pilipinas, ito po yung papangalan. Jesus, the Lord of all. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa prayer. Amen. So, maganap ang kalooban ng Panginoon. Anyway, hindi po masama, ano po, ang mangarap, lalo ko pong ito'y para sa Panginoon. Tama po ba? Yes. Hindi po masama, ano po, mag-desire, ano po, walang ibang mapaparangalan kundi ang ating Diyos. Amen? And I do believe, ano po, amen, na lahat, ano po, it will come to pass, lahat, in His perfect time, amen, ay magaganap ang lahat ng kanyang plano. Tama po ba? Amen. So, kung titingnan natin dito, ano po, amen, na ang actually, ano po, yung ang goal, ano po, yung objectives ng preaching na ito, amen, ay para tawag po doon yung hikayatin, ano po, ang bawat isa na mas lalo po nating kilalanin, amen, at lubos na magpasakop, ano po, sa ating Panginoon, ano po, bilang Panginoon, ano po, ng lahat sa atin. Amen. Sapagkat alam natin, ano po, napakarami sa paligid, ano po, maraming tao, ano po, na kilala nila si Jesus Christ, ano po, as their Savior. Amen. At marami, ano po, na umaasa na sila ay maliligtas. Marami na umaasa na sila ay mapapatawad sa kanilang kasalanan. At marami ang umaasa, amen, at nagnanais, amen, na sila ay mapabilang sa kingdom ni Lord. Amen. Pero kakaunti lamang po, amen, ang tunay, ano po, na sumusunod at kumikilala at nagpapasakop sa ating Panginoon. Amen. Bilang Panginoon ng Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Bilang Lords of all, ano po, sa kanilang buhay. Amen. So marami, ano po, amen. At kung titignan natin, ano po, amen, even mga some people who claiming that they are a Christian, ano po, or declaring, ano po, that they are the child of God, amen, ay marami rin po, ano, amen, ang nahihirapan na makasunod o sumunod, nahihirapan, ano po, na mapamunuan, ano po, ng tunay na dapat na namumuno sa bawat sapu sa atin. Dapat, ano po, na sumasakop, ano po, dapat, ano po, na may authority sa bawat isa sa atin. Amen. Sometimes, ano po, amen, even believers, amen po, kapag dumating, ano po, yung punto, amen, na kailangan nilang i-give up, amen, yung mga, even yung pinakamahalagang bagay sa kanila. Amen po. Mayroon pong hesitation, mayroon pong reservation, ano po. Mayroon pong, ano po, marami, ano po, maging sa mga naunang disipulo, mababasa natin, ano po, amen, na napakaraming tao, amen po, nakilala nila si Jesus Christ as Lord, pero sa mababaw, ano po, na kadahilanan lamang o pagkakakilala. Tama po ba? Amen. So sa umagang ito, ano po, amen, sinasabi po dito sa ating verse, amen, na si Jesus, ano po, is the Lord of all. Sabi po dyan, amen, ito po ay tawag po doon,
Ito po ay actually sermon ni Peter. Amen? Sa mga Israelites. Amen? Ngunit ang sermon na ito ay hindi po opinion o hindi po ito kuro-kuro lamang ni Peter, kundi ito ay nagpapahayag ng katotohanan that indeed Jesus is the Lord of all. Amen? Na kung saan, amen, si Jesucristo ay hindi lamang po Panginoon ng mga Israelita. Amen? Kundi, siya po ay hindi lamang Panginoon ng mga mananampalataya, hindi lamang Panginoon, ng mga piling tao, hindi lamang Panginoon, ng iilan, kundi siya ay Panginoon ng lahat. Amen? He is the God or is the Lord of all. Amen? So, lahat ng kanyang nilikha, amen, ay dapat kilalanin siya bilang Panginoon ng lahat. Amen. So, kung titignan natin, hindi lamang sa mga mananampalataya, amen, kundi lahat, bilang Panginoon, bilang Lord of all ng ating buhay, personally. Amen. So, ano po yung magiging tugon nito sa bawat sa atin? Amen. Bilang Panginoon mo ng lahat ng patungkol sa buhay mo. Amen. So, ano po yung nagiging tugon natin? Ano po? O ano po yung ang tawag po doon, yung nagiging yung ginagawa natin, amen, para masabi, that Jesus is the Lord of all in our life. Sabi po all, hindi po half, hindi po yung Panginoon ka, dito ka, amen, yung ito sa akin. Amen. Nakukuha po natin? You got the point? Amen. So, ibig sabihin, amen, anumang bagay, amen, nating mga tinatangkilik, anumang bagay, na mayroon tayo, anumang bagay, na ating mga pinagkakabisihan, anumang bagay, na ating, tawag po doon, mga bagay, na mayroon tayo, na pinagkaloob ng Diyos, amen. So, sino po ba, amen, ang dapat, amen, na masabi na, si Lord, amen, is more than, sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Si Lord yung priority o prioritize natin sa lahat ng bagay na mga ginagawa natin. Na si Lord, ang dapat manguna. Amen? Na si Lord, ang dapat, amen, na masunod. At hindi po yung aking will, but the will of God. Amen. Si Lord Jesus, amen, ay Panginoon ng lahat ng nilalang. Hindi lamang po, amen, sinasabi dito, amen, Apostol Pedro, amen, na, titingnan po natin, na maging, dun sa mga naunang mga lingkod ng Diyos, amen, and even sa mga naunang tao, amen po, ay marami, they miss the mark, yung pagkakakilala nila sa ating Panginoon. Maraming sumusunod sa Diyos, maraming sumusunod sa ating Panginoon, amen, pero iba yung motibo. Some of them, they're following Lord Jesus because of the miracles, because of the blessings, amen. Kasi meron po silang yung tawag po doon, yung makukuha, o meron po silang benefits na makukuha, amen, kung bakit sila sumusunod o kinikilala si Jesus Christ as the Lord. Amen. Sabi po ng Colossians, amen, chapter 1 verse 16, ng Colossians, amen, sabi po dyan, 16 to 17, for in Him all things were created, things in heaven and in earth, visible and invisible,
whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Amen. So lahat daw ng nilikha, ay nalikha, ng lahat ng nasa langit, ng lahat ng nasa lupa, nakikita o hindi nakikita, lahat ng kaharian, lahat ng kapamahalaan, lahat ng authorities, all things have been created, nakikita through Him and for Him. Ito'y nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nako natin, lahat ng bagay, ay nalikha sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, wala pong nag-exist, dito sa mundong ito, na hindi kinreate ng ating Panginoon. Amen? At ito ay nilikha ng Panginoon, hindi para sa iyo, hindi para lang sa atin, kundi para sa Kanya. Nako natin, you are created. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are created for Him. Amen. Praise God. Kung naunawaan natin ng malalim, na ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, amen, ay dapat, amen, yung katawan na ito, yung katawang iyan, ay walang ibang dapat makinabang maliban sa Kanya. Nako natin? Amen. Ang tanong, sino bang mas madalas nakikinabang sa'yo? Amo mo? Employer mo? Hindi ako makakadalo, pastor, kasi may overtime ako. Hindi ako makakadalo kasi kailangan kong tapusin ang aking trabaho. Sino ang nakikinabang sa'yo? Si Lord ba? Hindi. Tama. Isang araw na nga lang, hindi pa natin maibigay sa Panginoon. Tama po ba? Yung 6 na araw, nagtrabaho tayo para sa ibang tao. Amen? Nagpakahirap tayo para sa ibang tao. Pero yung isang araw na hiningi ni Lord na para sa Kanya, amen, ay hindi natin maibigay. Amen? And we are keep on declaring that I am created by God. Amen? At I am created para sa Kanya. Amen? So kung tingnan natin, and even the verse 17, He is all before all things. So ibig sabihin, sa pamagitan niya, ay nasa ayos ang lahat ng bagay. Amen? He is before all things, and in Him all things hold together. Amen? So bago pa lamang, amen, lahat ng bagay, ay nalikha, amen, si Lord ay nandun na, He's already exist. Amen? At ang lahat ng bagay na ito ay nasa ayos ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. Amen. So praise God. And even sa John 1, ano pong sabi ng John 1? Amen. Verse 3. Sabi po doon, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Amen. Through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Nako natin, kung wala si Lord Jesus, ay wala ka ngayon. Nanunaw pa ba natin yan? Kung wala yung strength na binibigay ni Lord sa iyo, wala kang trabaho ngayon. Kung wala yung wisdom, na pinagkakalod ni Lord sa iyo, amen? Saan ka ngayon? Amen? Kung wala si Lord sa buhay mo, amen? Who we are? Sino ako? Sino si kuya? Sino si ate? Sino si pastor? Amen. So lahat ng bagay through Him were made, without Him nothing was made that has been made. Amen. At maging sa Hebrew chapter 1 verse 3. Amen. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful words. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Amen. So bawat isa, amen. So ibig sabihin pala, bawat ikot, ng planeta, bawat yung paghinga natin, amen, ay umiiral, amen, ang kapangyarihan ng kanyang salita. Amen. So lahat pala, amen, ay nagaganap, amen, sa ating paligid, even yung ating, tawag doon,
yung pag-exist natin sa mundong ito, amen, ay nagaganap because of the power of His Word. Amen. No, after He has provided for purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So ibig sabihin, amen, si Lord, alam niyo po yung the right hand, the right throne, o yung the right seat, this is symbolize, the authority. Amen. Na kung saan, ipinagkaloob, sa ating Panginoong Jesucristo ang authority, amen, the authority, sa lahat, ng nilikha. Amen. Kung mayroon po namamahala sa atin, halimbawa sa trabaho mo, namamahala sa iyo, ang yung employer dito sa church, pinamamahalan tayo ng ating overseer, ang ating Pastora Glenda, pero mayroon po tayong higher authority, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Tako ka natin? Amen? So, meron pong tayong mga autoridad dito sa lupa, amen? Kaya kapag dito sa lupa, kapag nagkasala ka, amen, mayroon pong mga authority na magbibigay siya ng mga penalty, ng mga fines, amen, mayroong parusa. Tama po ba? Amen? How much more, the higher authority na kapag tayo nagkasala, amen, of course, mayroon po tayong consequences na kailangan nating harapin. Tama po? Amen. So kaya, huwag po nating sabihin, ay, tawag po doon, wala namang pulis, kahit red, sige, diretso. Sino pong ganyan? Mga transportation. Amen? Ngayon, pati yung G-walking, di ba? Wow, meron ng fines. Yung tumawid ka na wala sa pedestrian lane. Amen? Sa mga kasama namin, ng mga teachers, marami na po, Amen? So, wala po nakakakita. Sige, tawid ako. Pero the Lord says everything. We cannot hide anything from Him. Amen? Amen. Si Lord ay hindi po natin we cannot mock God. Amen? Kaya mula noon, hanggang ngayon, ay walang sino man, amen, na magsasabi, amen, na ng lahat ng bagay, amen, ay kusang lumitaw, o lahat ng bagay ay kusang nag-exist, amen, na walang nagmamay-ari, na walang nakakita. Amen. Lahat ng bagay, it was been made and it has been created through Him. Amen. And by the power of His Word, ang lahat ng ito, amen, ay nagpapatuloy. Alam po natin na hindi po natatapos ang paglikha, amen, ng Diyos, amen, nung unang creation, kundi ito nagpapatuloy hanggang sa mga sandaling ito. Tama po ba? Amen. Ang kanyang paglikha hindi natatapos. Amen. Nung nilikhain niya, ang sanlibutan. Kundi ito'y nagpapatuloy from generation to generation. Amen. At ang ating mundo, ang planeta ay patuloy na umiikot at ang bawat isa ay patuloy na humihinga. Amen. Nag-grow. Amen. Patuloy. Amen. Na nag-i-exist sa mundong ito by the power of His Word. Amen. So sabi rin ng awit, chapter 24, verse 1. Ano pong sabi po doon? Amen? Sabi po doon na lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Ano po, naniniwala po ba kayo? That the earth is the Lord's. Amen? And everything in it, the world and all who live in it. Amen? Lahat, dito, ay pag-aari ng Diyos. Amen? Sabi mo nga, pag-aari ako ng Diyos. Amen. Narinig na niya ng Panginoon, since ikaw, na tayo nag-declare that we are, pag-aari ng Diyos, dapat wala na pong makita na pag-aari ng kaaway sa bawat sapo sa atin. Nakuha natin, amen, ang pag-aari, amen, na kung saan, kung sino man, amen, ay walang sino man, ang pwedeng umangkin, maliban sa Diyos, bilang, anumang mayroon tayo, ating kayamanan, amen, ating trabaho, ating lakas, amen, ating ninga, walang ibang nagawa, ating buhay, walang ibang nagmamay-ari diyan maliban sa ating Diyos. Amen. Mula sa pagkakalikha, amen, sa simula pa, ng sanlibutan hanggang, sa pagwawakas nito ng panahon, amen, ay isa lamang, ang patutuo. Amen. ng Bible, that Jesus Christ ang ating Panginoon ng lahat. He is the Lord of all. Amen. Na lahat, ng nilalang,
Dahil sa Kanya, ano po, at sa pamamagitan niya, ay nalikha ang lahat ng bagay. Amen. So, ibig sabihin, ano po, walang sinuman, ano po, na nilalang na wala ni isa man sa lahat sa atin, ano po, o sino man makapangyarihan dito sa lupa ng may mas mataas o may mas great authority, amen, maliban sa ating Panginoon. Amen. So wala pong ibang nagmamay-ari ng buhay mo. Wala pong ibang nagmamay-ari, ano po, ng lahat ng bagay na mayroon tayo maliban sa Diyos. Amen. Amen. So, tingnan natin, ano po ba ang sabi, ano po, that Jesus Christ ang ating Panginoon ng lahat, ano po, bilang mamumuno at makapangyarihan, ano po, amen. Sabi po ng Ephesians, ano po, 1 verse 20 to 21, amen, na kung saan, amen, anumang kapangyarihan, authority ng mga tao, anumang even spiritual, ano po, amen, ay lahat ay nilalang, ano po, amen. Alam natin, ano po, na walang ibang great authority kundi ang ating Diyos. Sabi po doon that He worked in Christ when He raised Him from the death and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Amen. So, ibig sabihin, ano po, amen, wala pong ibang mas above ang authority, mas above na ruler, mas above, ano po, yung power and dominion, amen, kundi ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ano po, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. He is the above all names, ano po, above all authorities, above all powers, above all dominion, above all. Amen. All and all. Ano po, He is the greater. Amen. He is the best among the best, sabi nga. Amen. So nakukuha po natin, amen, na as we hear the word of the Lord, nakikita rin po ba natin ng ating sarili? Amen. Na tunay nga ba si Lord ang Lord ng lahat ng bagay sa ating buhay? Amen. O mayroong dumating yung mga pagkakataon, amen, na Lord, wait, ako muna. Amen. Yung mas pinapriority pa natin, yung mga pinapriority natin sa buhay, amen, nang higit kaysa ating Diyos. Amen. If we are honest enough, amen, alam ko marami, ano po, sa bawat sa po sa atin, na minsan, ganito, ano po, amen, na yung pagkakatagpo doon, yung ano ba nito, yung pagkaunawa natin, ano po, amen, yung ng authority ng power ng Panginoon, ano po, ay minsan, amen, mas inuuna pa natin yung nais natin, yung kalooban natin, amen, yung kaparaanan natin, ano po, amen, napapangunahan natin, ano po, amen, yung dapat na manguna sa bawat isa sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ibig sabihin sa lahat ng nasa ilalim, ano po, ng pamumuno, ano po, even ano po, yung mga employer natin, even ano po, katulad sabi ko, ano, even ano po, yung overseer natin dito sa iglesia, amen, alam natin, ano po, na mayroon po tayong higit, ano po, na authority maliban sa ating Diyos. I'm so blessed with this church, ang PGWM. Amen? Because, ano po, alam po natin, ano, na walang bang na itataas dito maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Yung wala po yung glory to me, wala pong glory to me. Alam niyo po yon, lahat ay belong to sa glory ng Panginoon. Iba-iba yung paglilingkod natin, iba-iba ano po yung mga ginagawa natin na paglilingkod, pero walang iba na papapurihan, kundi maliban sa Diyos, ano po, na nagkaloob sa atin ng lahat ng bagay na ito. Amen? Praise God, ano po? Amen? At nawa, ano po? Amen? Ito po, ano po, ang lagi natin, ano po, isipin, ano man yung iparanas sa atin ng Panginoon, maaaring ang isa sa atin na narito, na nakaupo, ano, na magkaroon, halimbawa, pagkatiwalaan ng Panginoon ng isang iglesia, amen, dapat, ano po, ito po yung lagi nating isipin, ano, na si Lord Jesus lagi ang naitataas sa iglesia. Nakuha natin. Amen. Because alam po natin, ano po, wala pong ibang makakapagligtas sa atin, hindi po yung pangalan ng iglesia, hindi po yung pangalan ng pastor o sino po yung nag-ahayo sa atin, kundi pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Ano po sabi ng Philippians chapter 2 verse 15?
Amen. Ayan. Sige po ba? Ayan. Sige po, sabi po diyan, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Amen. Siya po yung ulo, ano po? And in this church, He is the head. Ano po? Amen. Alam po natin, ano? Amen. At He is our shepherd. And sa lahat ng pastor is under shepherd. Nako natin. At lahat po tayo, ano po? Isa lang po yung natin, shepherd natin. We are flocks, ano po? All flocks, ano po? Amen. Sa paningin ng Panginoon. Nako natin. Amen. Pero si Lord, meron po siyang inilalagay, ano po, ng mga head, ano po, ibig sabihin, mamumuno sa atin, pero siya po yung pinaka-head natin. Amen. Nako natin. Amen. Kaya yung mga pastor po ni natin, ano po, amen, sila po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon, ano po, amen. And alam natin, ano po, kung paano rin nagpapasakop ang ating mga pastor dito sa ating pinaka-overall authority, rural, ano po, and our may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Amen. Praise God. Ano po? Ano po rin sabi ng Colossians chapter 2 verse 15? And having disarmed the power and authorities, He made public, ano po, spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ano po ibig sabihin niyan? Kasi akala po kasi ng kaaway, ano po, akala ng ibang tao, ano po, nung namatay, ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, katulad ng preaching ng Pastor Glenda, akala nila, amen, ay talunan ng ating Panginoon. Amen. Pero ano po, amen, ang kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, ano po, is victory. Amen. Ito po yung triumph, ano po, over them by the cross, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ano po, amen, lahat ng authorities, lahat ng power, ano po, na disalarm. Amen. So disarm. Amen. Disarm, sorry. Disarm, ibig sabihin, nawalan sila ng kapangyarihan. Ano po? Nawalan sila ng, tawag po doon, yung authority, ng power. Amen. Kaya nga, ano po, lagi nating naririnig that Satan is already under our feet. The devil, the enemy is under our feet. Amen. Because of what the Lord done on the cross of Calvary. Nakuha natin? Amen? Naunawa po natin na ano po yung napipigure out natin, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Na yung paghihirap niya, ano po, yung lahat ng dinanas niya, ano po, amen? Kaya nga po tayo, ano po, amen, na mayroong kapangyarihan over our enemy. Kaya wala pong dapat Kristiyano na talunan. Wala pong dapat Kristiyano, ano po, amen, na nagpapadaig sa kaaway. Na wala pong dapat Kristiyano, ano po, amen, na kinikiliti ng kaaway, na nagpapakiliti sa kaaway. Nakuha natin? O meron pang Kristiyano, ano po, o walang dapat na Kristiyano na nililabel niya yung kanyang sarili sa kaaway. Nakuha natin? He is under our faith. Amen? Na nawalan na siya, ano po, ng kapangyarihan. Amen? Because of the Lord, ano po yung ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. Praise God. Amen. So, next, ano po? Yan. Philippians chapter 2 verse nadoble po yung to, sorry. Amen. Ako na yung mata ko. Amen. So, 9 to 11. Amen. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Amen. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? Naunawaan natin ang si Lord Jesus, kung paano siya, the Lord of all. Amen? Na kung saan, ano po, ang Panginoon, ano po, ang Diyos Ama, ibinigay sa Kanya, ano po, ang lahat, ano po, ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Amen? Na sa kanyang pangalan, ano po, amen, there is peace, sa kanyang pangalan there is healing, sa kanyang pangalan there is salvation. Amen? Hindi pangalan po ng iglesia, hindi pangalan po ng pastor, kundi pangalan ng Panginoong Jesucristo, the name above all name, na kung saan darating ang panahon, ano po, whether you like it or not,
mananampalataya ka man o hindi mananampalataya, amen, ang iyong labi ay magsasabi na si Jesus Christ is Lord at darating ang panahon, whether you like it or not, ano po, ang iyong tuhod ay luluhod at kikilalanin mo siya bilang Panginoon. That the Lord, that Jesus Christ is the Lord of all. Nako natin. Amen. Kaya ano po, ngayon pa lamang, kilalanin mo na siya na si Lord Jesus ang ating Panginoon ng lahat ng bagay. Huwag na natin hintayin yung panahon, ano po, amen, na gustuhin mo man o hindi. Amen po, ay sinabi po diyan, ano po, na every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Amen. Hintayin po ba natin yung panahong iyon? Amen. O ang tanong, amen po, mayroon pa po ba dito, ano po, amen, na hindi lubusang kumikilala, amen, sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, amen, bilang Lord of all ng ating buhay. Amen. Kapag sinabi mo kasi siya ang Lord ng ating buhay, amen, siya dapat yung masunod, siya dapat yung manguna, siya dapat, ano po, amen, ang laging mapapurihan sa atin. Bawat kilos mo, bawat iniisip mo, bawat ginagawa mo, dapat meron kang laging iniisip, ano po, na meron pong Diyos, amen, Diyos ng bawat isa na dapat mapapurihan. Amen? Napapapurihan ba si Lord kapag nagsasalita ako ng ganito? Napapapurihan ba si Lord pag gumagawa ako ng ganito? Napapapurihan ba si Lord, ano po, kapag nagsasalita ako ng ganito? Amen? Napapapurihan ba si Lord, amen, bilang Panginoon ng aking buhay kapag ginawa ko ito? Amen? Nakuha natin? Amen po. Sige po, malapit na. Amen. Next, ano po, anong sabi po sa... Saan na tayo? Ayan. Tanong, ano po? Sino si Jesus Christ sa buhay mo? Actually, ito po yung madalas kong tanungin, ano po? Sa aking evangelism. Amen? Sa aking pag-evangelize, sa aking, actually, even, ano po, sa mga nag-pre-EGR, ano po, tinanong ko sila isa-isa. Sino ba si Lord Jesus sa buhay mo? Amen? Maraming sumagot, ano po? Amen? That, ano po, actually, nagpumili lang naman ako ng 10. Amen? May nagsabi, ano po, that Jesus Christ, ano po, He is their personal Savior. Tama, sabi yan ng Bible. Tama po ba? Amen? May nagsabi that God is their great healer. Tama, si dakilang manggagamot. Sinabi po yan. And He is our great provider. Yes. Amen? He provide, ano po, everything. Ano po, at si Lord hindi maramot. Amen? At hindi nanunumbat. Amen? Kapag tayo umiling. He is a great teacher. Tama. Siya po yung dakilang tagapagturo natin. Amen? At He is the source of hope. Amen? Siya lamang po yung pag-asa natin. Amen? Tama po yung mga sagot, ano po, ng bawat isa. And even He is the source of strength. Yes, He is. Amen? Kung wala po yung lakas, ano po, amen? Sa isang iglap lang, pwedeng bawiin na ng Diyos yan. Tama po ba? Amen? Sa isang iglap lang, ano po, pwede, ano po, nawawala ng lahat ng bagay na yan. Amen? And He is the source of our peace, ating kapayapaan. Amen? Isang kapayapaan, ano po, na minsan minsan din natin may paliwanag. Amen? Na sobrang ng kaguluhan sa paligid, pero yung puso natin payapa. Amen? So, yun po yung sinasabi natin, comforter. Amen? So tuwing tayo nalulungkot, pag mawit tayo, pag mawit tayo ng mga worship song, amen? Pag nakukomport tayo, po, nararamdaman na pag nagpe-pray tayo, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, amen? So, indeed, po, He is our great comforter. Amen? He is a counselor. Amen? And sometimes, they said, their best friend. Yes, He is. Tama po ba? Amen? Kaya lang minsan, po, amen? Yung best friend, po, minsan, para na lang body-body natin si Lord. Amen? Hindi na natin that He is higher than us. Tama po ba? Sige na. Minsan lang naman to. Amen? Pero mga kapatid, po, katulad ng sinabi ko, po, sa lahat, po, ng aking mga nakausap, amen? We miss the mark. Tama? Amen? Na-miss po natin yung pinaka-importante. Amen? Ano po yon? Amen? That Jesus is Lord. Amen? Kasi kung marami sa mga makasalanan, mga tao kilala nila si Jesus sa mababaw na tawag po doon na pagkilala. Amen? Minsan kilala lang natin si Jesus
doon sa mga nabanggit, sa mga bagay na ginagawa ni Lord sa atin. Tama po ba? Na siya yung source ng ating lahat ng strength, ng hope, ng peace, ano po, ng Savior natin siya. He's our great teacher, great healer, ano po. Minsan, ano po, sa ating prayer, nagmamanifest din ito sa atin, ano? Na kung saan, ano po, minsan nagiging utusan na lang ang ating Diyos. Lord, provide mo yun ito. Lord, kailangan ko ng pagalingin mo ako. Lord, I need your comfort. Nako natin. But we need the mark. We miss the mark. Ano po? That Jesus is Lord. He is the King of Kings. Amen. And He is the King of Glory. Kasi kapag naunawaan natin that Jesus is the Lord of all ng ating buhay, amen, maiiba yung pananaw natin. Maiiba yung perception natin. Maiiba yung pagtingin natin. Ano po? Na hindi lamang siya great provider, hindi lamang siya source of everything, ano po, hindi lamang siya comforter, amen, kundi, ano po, bilang Diyos, amen, meron tayong dapat gawin para sa Kanya. Nako natin, hindi lang yung ginagawa ni Lord para sa atin. Sino po dito ang nananalangin? Amen. Lord, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Minsan, amen. Yes, God po. Minsan ito po, no? Amen. Amen. Minsan, hingin na tayo kay Lord. Lord, yung parang ginagawa na natin, ano po, no? Tawag doon, yung mababaw na lang, ano po. Yung parang, yes, hindi po masama. Hindi po masama humingi. Hindi po masama, ano po, kilala rin siya. Kasi sabi ng Bible, siya po nagsabi that He is indeed, siya po yung lahat ng bagay na yan. Pero yung namimiss natin kasi, amen, na siya ay Panginoon, na siya ay Lord, na dapat natin paglingkuran, na dapat natin siyang i-worship, na dapat natin siyang sundin. Nako natin, na meron tayong gawin bilang lingkod, bilang alipin ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos. Nakuha natin. Amen. Kaya kapag nakilala natin ng malalim kung sino si Lord sa ating buhay, amen, mag-iiba kung paano ka manalangin, mag-iiba kung paano mo siya i-worship. Amen. Mag-iiba yung kapanabikan mo, ano po, na pagpunta dito sa iglesia. Alam po natin, mag-iiba siya. Amen. Alam mo yung hindi ka mabubuhay na kahit isang segundo na wala siya. Alam niyo po yon, na hindi ka mag-i-exist. Ano po? O hindi ka magkakaroon ng hininga, hindi ka magkakaroon ng, anong tawag po doon? No good thing, ano po, in us, without Him. Nako natin. Amen. Na lahat ng bagay na mayroon ako, ano po, amen, ay galing sa Kanya. He is the Lord of all. Ngayon ang tanong, sa lahat ng tinatanggap natin, sa lahat ng bagay na mayroon tayo, amen, si Lord po ba ang napapapurihan? Si Lord po ba ang nabibigyan ng karangalan? Humiling ka ng ganito, amen, si Lord ba ang napapurihan yan? Amen. Pinagkaluban ka ng buhay hanggang ngayon, amen, ay nag-i-exist ka pa rin sa mundong ito, amen. Si Lord ba ang napapapurihan sa buhay mo? Amen. Mga kapatid, ano po? Sabi po ng Luke chapter 6 verse 46, ano po? Why you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Tama nga naman, ano po? Amen. Tinawag mo pa akong teacher, sabi nga sa school, ano, sa estudyante. Tinawag pa akong teacher kung hindi ka susunod sa akin. Amen. Kung hindi ka makikinig sa akin. Sabi ng Panginoon, tinatawag pa ako Lord, Lord, hindi ka naman sumusunod kung yung sinasabi ko sa iyo. Amen. Minsan, ganun po tayo, no? Amen. Kinikilala natin siyang Lord, pero hindi tayo sumusunod. Pero may warning, ano po, ang Matthew chapter 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Nako natin. Amen? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod, ano po, ng kalooban ng Ama na nasa langit. Nako natin. Sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Amen. So bakit, ano po, marami nahihirapan pamunuan ng Diyos, nahihirapan magpasakop sa Diyos, mahihirapan magpasubmit sa ating Diyos. But they are declaring that Jesus is the Lord of all. Amen.
So, mga kapatid, ano po, pakaisipin po natin ito. Amen. Lahat ng bagay nag-exist, lahat ng bagay na likha, ano po, amen, at lahat ng bagay, amen, ay tawag po doon, nag-exist dito sa mundo, amen, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen. Praise God, ano po. At yan, ganyan lamang po. Amen. Actually, hayaan po natin, ano, na pakalimihin natin, amen, na hindi ka po nalikha na parang wala lang. Lahat ng bagay nilikha ng Diyos with a purpose. Amen. Alam po ba yung purpose natin? Kung natanong na po ba natin sa ating buhay, why Lord created me? Why the Lord, ano po, what is the purpose of the Lord? Ano po, what is my purpose in this earth? Bakit ako nag-i-exist? Amen. Natanong po ba natin sa sarili natin? O yung mentality natin ay nilikha ako ng Diyos para magtrabaho, magpadala sa Pilipinas, masustain ang kanilang pangangailangan. Nilikha ba tayo ng Diyos? Ano po? Para lang kanda-ugaga, amen, sa pag-iipon, ano po, pagpupundar, amen. Mga kapatid, ano po, hindi po masama, amen, ang mangarap, hindi po masama, amen, ang tawag po doon, mag-ipon, inutos siya ng Panginoon, hindi po masama ang magkaroon ng kayamanan dito sa mundo, amen. Ngunit, amen, ay sa lahat ng bagay ng ito, amen, napapapurihan po ba natin ang Panginoon? Si Lord po ba? Amen, sa araw-araw, ano po, na atin, ano po, na dinidesisyonan sa buhay, amen, sa araw-araw natin ginagawa, amen, nagmamanifest ba sa atin, sa ating kilos, sa ating gawa, that indeed, the Lord Jesus is the Lord of all in our life. Amen. Sige po, tayo pa makakatayo.